Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Miyerkules, ika-17 ng buwan ng Marso taong 2021. At kagaya po ng paalala sa atin ng programang ito, ng inyong lingkod ni Presidente Duterte, pati ng DOH, lahat na yata papaalala sa inyo. Wala na tayong ginawa. Opening and ending ng programa natin, we are always reminding you to wear your face mask. At saka ang inyong mga face shield. Pag kayo po ay nasa labas, siguraduhin nyo lang kayo ay nag-o-observe ng 2-meter distance or 6 feet. At kayo ay nag-ugas ng inyong mga kamay sa tuwi-tuwi na ng sabon at tubig. And syempre, kasama po dyan yung pagpapalakas ng ating mga katawan. Huwag po tayong kakain ng mga junk foods. Puro lang mga nutritious food, vegetables, prutas, juices, a lot of water, exercise, 8 hours of sleep a day. Yan ang panlaban natin. Maniwala kayo. Sa lahat ng klaseng sakit, virus o bacteria, subukan nyo. Anyway, by the way, yung mga aabang sa atin sa PTV4, maunsyami kayo kasi ang PTV4 ngayon, ang People's Television Network, ay off the air po ngayong Miyerkules sapagkat nagdi-disinfect sila ng kanilang studio, mga pasilidad bilang precaution laban sa corona outbreak dito sa ating bansa. Para magkaroon ng protection nga naman, yung mga empleyado ron, marami yung empleyado ron, yung cameraman, yung director, yung mga talent, mga anchorman, reporters. O kaya, hinto muna sila ngayon. Hinto rin tayo, but sa Facebook, of course, we're live as usual. Alam nyo ba, doon sa PCOO, nakarecord po sila ng 24 active cases. At 2 tao ang namatay. And 64 have recovered from the illness. Kaya with this latest disruption sa broadcast operations ng PTV4, nangangako silang ipagpapatuloy pa rin ang kanilang serbisyo sa publiko sa pagbibigay ng balita at informasyon sa pamamagitan ng ating mga social media pages. Samantala, yung may nag-text sa atin kung ano raw ba ang protocol dun sa kasi yung kanyang anak yata bibinyagan. Bawal po ngayon yan, kasi yung mga minor de edad sa Metro Manila ay pinagbabawal na lumabas sa kanilang mga bahay mula sa araw na ito sapagkat ang ating COVID cases ay patuloy na umaakyat ang bilang. So the Metro Manila Council has decided na payagan lamang yung edad na 18 hanggang 65 sa labas ng kanilang mga bahay. Yung MMDA naman, nag-release na ng kanilang statement kaugnay nito. Kasi natatandaan nyo, nung isang buwan, sila'y pumayag na luwagan yung age restriction. At yung 15 at ang 65 years old pwedeng lumabas ng kanilang bahay. Not anymore. Ibabalik natin sa strict community quarantine yung mga edad na yon. Kung maaari lang po hikayatin natin at manghikayat at hinihikayat natin ang lahat na mag-observe po kasi kayo ng-observe ng minimum health protocols. Alam nyo ba? Galing tayo NKTI kasi pa-swab test na naman tayo dahil may biyahe na naman tayo bukas sa Samar, sa Gian, sa Tacloban, kasama natin si Senator Bongo at saka si Presidente. So, kailangan na naman ng swab test. Samantalang the day before yesterday, nag-swab test din tayo. Palagi naman tayo negative. Mula ho doon sa NKTI, papunta rito, sa opisina, maniwala ba kayo? Lahat na dinaanan ko,
Totoo naman nakamask. Pero talagang nakababae. Ako, alam ka namang pahinto every time na lang makakita ko, hihinto ko para pagsabihan. Hindi na tayo makakaabot sa programa natin. Nakaganyan, no? Ganito. Hindi natin maintindihan. Kausap natin kanina si dating gobernador at vice governor ngayon ng Pampanga. Yun din ang problema nila. Nakababa at yung face shield nila, nakaganyan naman. Ano ba yan? Paano nga? Bakit? Pagkatapos, sisisihin nyo ang gobyerno. Sisisihin nyo si Presidente dahil nagtaas na naman ang bilang. Meron tayong surge. Sabi ni Vice Governor, dating Governor Baby Pineda, kumari daw, manawagan tayo dito sa ating programa. Kausap lang ho natin, an hour ago. Kasi, dahil nga ho may surge dito sa Metro Manila, nagtatakbuhan sa Pampanga. Sabi niya, hindi po pwede, kailangan maging stricto kami. So, meron sila ngayong mga checkpoints. Kaya sabi ko ni Vice Gov Baby Pineda, kung maaari lang, kung kayo naman daw ay you are feeling not well, meron kayong lagnat, meron kayong ubo, yung throat niyo medyo tuyo na, hindi magandang pakiramdam niyo, manatili na lang kayo sa bahay, wag na ho kayong umalis kasi. Yan o ang palaging panawagan natin. Mukhang hindi naman nun nasusunod. Ito naman kasi rin mga kritiko natin sa halip na humanap kayo ng mapupula ng pamalan. Tumulong na kasi kayo na manawagan at magbigay kayo ng example sa mga sasakupan nyo na talagang palagi na tayo mag-face mask, mag-face shield, mag-observe ng 2-meter distance. At saka palagi tayong clean hands are good to see. Hindi po ba? Mag-wash na tayo palagi. Ay, nako. Ano namang gagawin natin dito? Meron na tayong pandemya, meron pa tayong sunog. Kaya, itong si Senator Christopher Lawrence Bongo, mayat maya, para ding trumpo. He hops from one place to another to assist fire victims, yung mga nagkaproblema sa bagyo, sa baha, pagputok ng bulkan, pag-earthquake. O kaya, alam nyo, dito sa Maynila, di ba, sunod-sunod na sunog. Kaya binibida natin sa inyo Nagpunta kami doon sa Malate, di ba? Pagkatapos, kailan ba tayo nagpunta? Noong isang araw, meron nung sunog na naman dyan sa Tondo. 20 pamilya nawala ng bahay. So, si Senador Bongo, meron siyang Senate hearing So, pinakiusapan tayo na pwedeng alalayan natin yung distribution ng mga food packs, mga vitamina, mga mask, face shields, mga 28 pamilya. O kung itong mga biktimang ito, nawala naman ng bahay, siyempre, pati damit nila nawala. Kung bagay, yung natira na lang po sa kanila, yung suit nila. So, may mga padala pa siyang sapatos, may padala pa mga bisikleta. So, hindi ba sinamahan tayo, yan namang ating distribution team o yung advocacy team natin. Nagpasama tayo. Sinamahan tayo ni Barangay Kapitan Chris Reyes ng Silang, Cavite. Si Arkitekto KD Velasco. Si Chris Roman, yung ating staff na si Pam Nieva. Kasama rin yung piloto ng Philippine Airlines na palagi rin nagdi-distribute ng mga face shield ng mga nakaraang buwan. Si Karen Sepe. At nagpunta nga ho tayo doon. And then, the following day, galing ho na ho kami doon. The following day, mali yata tayo. Nung araw na yon, so nagpunta ho kami doon. Ito ho yung mga, bibigyan namin kayo ng mga pictures para makita nyo. Ayan, tingnan nyo yung sunog. Ayan, nasunog ho. Isa yan sa mga bahay na nasunog. Hindi lang yata isa yan Marami yan
Ayan, kita nyo naman. Kakaawa naman, ano. Ano pa? Ayan. O, mga natira na lang, mga yero. Nasunog. Tsaka yung mga ashes. O, ayan. Yan po yung mga nandun na sumaklolo, yung mga miyembro ng barangay doon. Ano pa? Ayan. Yung mga nakapila, nag-aantay ng ayuda ni Senador Christopher Bongo. Ayan, nakikita niyo yung bisikletang yun? Yun. Pinamigay niya, pinarapol niya yun. Anong susunod? Ayan pa. O, ayan. Ayan na, yung mga staff ni Christopher Bongo, ang ating senador. O, ano doon, nakikita ko si Kapitan Chris Reyes ng Silang na palagi tayong sinasakluluhan pagdating sa mga distribution. O ito naman, si Architect K.D. Velasco. Iniiwan yung kanyang trabaho para umalalay din sa atin. Ano pa? Ayan, eto na ho yung mga homeless families naghihintay ng kanilang ayuda. Ayan pa. Sampang. O ayun, yung kinakausap natin at sinasabi natin na alam nyo, yung ating presidente at si Senador Christopher Bongo ay palaging iniisip nila yung kapakanan ng ating mga kababayan. Kaya pag nakakarinig sila ng mga ganitong sakuna, ura-urada nagpapadala po sila ng mga ayuda. O, alin pa? Ayan. So, dinidiscuss po natin yung mga dapat pa nilang malaman. Sinabi ko rin yata ro na yung mga kritiko natin na wala nang ginawa kundi pulaan ng gobyerno na kesyo daw. Bakit ang bagal ng distribution, ng rollout? Kung hindi ba naman kayo mga... Paano hindi babagal? Wala nga i-roll out na-distribute na natin yung 90% Wala pa, yung in-order natin parating pa lang. Kaya talagang hindi lang mabagal, hihinto. Kasi 10% na lang. O, yan. O, ito yung ating staff. Si Pam Nieva, saka yung ating driver na si Sandy Amagan. O, sumama rin sa atin. Ayan. Sino naman yan? Hindi ko yata kilala. Sino ba yan? O, ikaw yan, Mukha si Asik Christian, Kasi, hindi mo talaga makilala pag mga nakatakip, ang mga muka. O, kasama si staff Pam. O, ayan pa. O, ito, alam niyo si Senador Bongo, pag hindi nakakarating, papadala na lang ng video at nagbigay siya ng kanyang talumpati, the usual speech niya, yung kanyang puro serbisyo, ang iniisip nila ni Presidente Duterte. Ano pa? Next slide. Ayan na ho yung mga ayuda. Sari-sari ho yan. May mga ilang kilong bigas, may dilata, may face mask, may vitamina. Meron pa siyang para sa mga bata, ginagamit sa eskwela. Mga malilit na iPad. Ano ba tawag doon? Ayan. O yan, mga padala. Meron din yan galing sa Dole. Dalit sabi ito, pinagsama-samang mga galing kay Presidente Duterte, galing kay Senador Bongo, kung kani-kanino pa galing. Tayo naman, pinangakuha natin, kasi hindi ba nabila natin sa inyo. Marami yung nagbigay sa atin ng ayuda, mga kaibigan ng Counterpoint. Yan si Mr. William Gatchalian, nagpadala ng 300 sako na containing ilang pirasong, ang dami Actually, hindi naman 300 sako, kundi mga 100 sako yata, pero yung laman, mga 300 piraso ng mga various delata, pagkain, kung ano-ano pa. Tapos si Mayor Cesar Kiambao naman, nagbigay naman ng 300 sako. Ito talagang 300 sakong bigas. May natira pa tayong 96 sacks of rice doon. So sabi natin dito sa fire victims, babalikan po natin kayo baka Biyernes o Sabado. At magdadala tayo ng, since 20 pamilya lang nandun, pinangakuha natin ng 20 sakong bigas. At yung natitira pa siguro gawin natin 12 kilos yung mga ibang pamilya naman na nasunugan sa ibang lugar, gaya doon sa Sampaloc. So, kailangan talaga ng ayuda, hindi pa pwedeng hindi
Kawawa naman tong mga pamilya to. O, ito, tingnan niyo yan, no? Yung sapatos, nakakatuwa doon si Senador Bongo. Yung kanyang requirement para mabigyan ka ng sapatos, maparaffle, kailangan yung pinakamaruming kuko ang pwedeng sumali sa raffle. O, kasi ibig sabihin, pag maruming kuko mo, halos wala ka ng magamit na sapatos at yung tsinelas mo na luma, sira-sira, naka-expose yung mga kuko mo, hindi mo na nalilinis. Kaya yun, tuwan-tuwa naman siya. Sa tingin ko nga, kahit nasisikipan niya, itong tinanong siya, kasya ba sa'yo? Oh, yes sir, yes sir. Kasya daw sa kanya. Pero masikip na masikip yun. Kasi nga naman wala, di okay na masikip. O, yan naman si Kapitan. Pilotong kapitan natin ng Philippine Airlines, si Kapitan Karen Sese. Nakasama rin natin na umaalalay sa atin. O, yan. Yung mga staff pa ni Senador Bongo, yung kausap po natin yung mga senior citizens na nabigyan din ng ayuda. Tuwan-tuwa nga sila eh. Sino pa? Yun yatang isang nakagreen yung parang barangay yun eh. Yun ang parang nag-co-coordinate. Kasi sino ba yan? Si Barangay Kapitan JJ Diaz ba yun? At medyo masama daw ang pakiramdam eh. Kaya nagpadala na lang siya ng kinatawan niya. Ayan o, yung mga ayuda. Ano pa? Ayan, kausap natin yung kanyang kinatawan. Next. O, yun, yung tumatanggap ng ayuda. Ayan pa. Sabi ko doon sa tumatanggap, huwag ka titingin sa camera, tanggapin mo muna yan. Saka ngumiti ka. At nakatawa naman siya. Ayan pa. Next. Wala na. Okay. So, yan o yung ating mga pagbibigay ng ayuda na galing kay Senador Bongo, Presidente Duterte, at kung saan-saan pa ngayon siya ng gobyerno ng pinagsama-sama. Kahapon, para din tayong trumpo, kasama na naman natin si Senador Bongo, tayo po ay lumipad sa Isabela at Cagayan. Naku, niwala kayo. Halos wala kaming kain. Paano ka naman kakain? Nagmamadali ka sa umaga. Sasakay ka ng eroplano. Pag-landing namin sa Kawayan, takbo ka na naman sa chopper para pumunta ka sa Ilagan. Pagkatapos, from the airport, sunod-sunod yung mga events. Pupunta ka sa ospital. Tapos, balik ka na naman sa airport kasi tatakbo ka naman ng Tugigaraw. Chopper ka na naman. Pagdating mo sa Tugigaraw, sunod-sunod na naman events. Balik ka na naman. Sa airport kasi, bawal yung lumipad ng maggagabi na. Kaya, alas 5 pa lang, nagmamadali na kami. O kaya halos wala kaming kain. Buti naman, pinakain kami ni Congressman Tony Pet. Tony Pet, sino ba ito? Albano. Pinakain kami ng dalawang anong tawag dito? Dalawang saging. At saka, at least merong sandwich dun sa van nung ginagamit namin yung service. Pero bukas na namin i-discuss yan o i-discuss ko. Meron kami mga picture na ipapakita sa inyo. Baka kulangin tayo ng oras. Kaya bukas na lang naman. At siguro yung biyahe natin tomorrow sa Samar, Tacloban, discuss naman natin Sabado. Meanwhile, teka muna. Siguro pahinga muna tayo ng ilang sandali bago natin puntahan yung desisyon ng Korte Suprema tungkol dun sa ICC. Yung po bang may nag-file kasi mga senador ng petition sa Korte Suprema. Kini-question nila, kung natatandaan nyo, hindi po ba? Winidraw ni Presidente Duterte yung membership ng Pilipinas sa ICC for two reasons. One, unang-una, hindi naman tayo miyembro kasi wala naman jurisdiction. Assuming na naging miyembro tayo, sige na, formality na lang, sige, alis na kami dyan. Naku, ayaw ng mga senador. Sabi nila, dapat kasama kami dyan, ha? Kasi yan ay isang treaty. Kami ay kasama nung ma-approve yan.
nag-concur kami dyan. Kaya dapat kasama rin kami sa pag-withdraw. Umakyat sila sa Korte Suprema. Yan. Dinismiso ng Korte Suprema. At yun ang i-discuss natin after this break. Okay, ano ba sabi niya ng Korte Suprema nung dinismiss nila itong petition? Ang ponente po nito ay si Supreme Court Justice, Associate Justice Marvick Leonen. Unang-una, sabi niya, moot and academic na yung final nila. Bakit kanyo? Kasi, nung nag-file po ang gobyerno ng withdrawal, tinanggap at nag-take effect. By the time na nakabinbin sa Korte Suprema, effective na yung withdrawal. So sabi niya, mutin academic na ito. Ganun pa man, sabi ni Associate Justice Marvick Leonen, merong mga kalakaran na habang kinikilala ang Korte Suprema ang kapangyarihan ng presidente na ito ay ang presidente ay merong sole right, prerogative to withdraw from any treaty. Ang saligang batas pa rin na magsasabi kung merong kondisyon na kailangang presente bago maging effective yung withdrawal. O kaya naman, nagbigay siya ng mga guidelines. Like for instance, sabi niya, kung yung treaty mo nakalagay doon, may condition na nakalagay doon, na you cannot withdraw this unless there is concurrence by the Senate, o yun ang exception. At kung sinasabi rin ng isang batas, na merong isang batas, na magpapatupad ng isang treaty, kailangan susundin ng presidente yun. Pero in this particular case naman, wala. Ang ginawa nga rito, yung meron na ho tayong Republic Act 9851 na kung saan ginagawa ho nating krimen na nga yung tinatawag na mga paglabag sa karapatang pangtao, yung genocide, lahat na uri na krimen na nakalagay din doon sa Rome Statute. Kung baga, meron na tayong sariling batas na hindi nga tayo dapat pinakikialaman in the first place ng anumang bansa. Kaya, kaugnay po rito, nagbigay tayo ng pahayag natin kasi hinihingan tayo ng statement. So sabi natin, itong desisyon na ito will put to rest or puts to rest the debate on the authority of the President to withdraw from treaties in international agreements. Gaya ng paulit-ulit nating sinasabi ng mga nakaraang buwan at taon, sa maraming fora, sa bawat opportunity na tinatanong tayo, yung kapangyarihan ng Presidente na mag-withdraw, sa kanya lang yon sapagkat siya ang head of state, siya ang chief architect ng ating foreign policy. Siya ang arkitekto. Anong ibig sabihin? Siya ang gumuguhit, siya ang lumilika ng ating patakarang panlabas. Ngayon, habang sinasabi ng Korte Suprema na ito'y batay sa moot na, umaga, hindi na po pwede kasi effective na Ano pang pag-uusapan natin? Whether valid or not. Naka-withdraw na nga tayo sabi ng Korte Suprema. Pero ganun pa man, yung the fact na dinismiss ito,
lumalabas na talagang ang presidente may kapangyarihan na mag-withdraw. Although, meron binigay na mga guidance na tinatawag, gaya ng mga binanggit natin sa inyo. Pero dapat maging klaro na sa mga miyembro ng Senado na talagang yung partisipasyon nila sa mga pag-aaproba ng 3-piece, yun ay limitado lamang sa pagpayag nila pag pinasok ng presidente isang kasunduan pang-internasyonal. Ito'y magiging effective lamang at enforce kung aaprobahan nila. May concurrence sila, kung sang-ayon sila. Kung hindi ito mapapatupad. Iyon lamang ang kanilang partisipasyon. At ang sabi ng Korte Suprema, meron din mga exception, gaya ng binanggit natin sa inyo. Pero sa totoo lang, ito pong desisyon ng Korte Suprema, for practical purposes, wala rin to. Bakit kanyo? Kasi mulat sa poll, sinabi na natin na ang bansa natin ay hindi naman naging miyembro sa totoo lang ng Rome Statute or ICC. Bakit kanyo? Sapagkat yung ating saligang batas, nire-require na magkaroon ng publication ang anumang batas bago ito may patupad. Mag-lokal man ito o galing sa foreign na kung saan sa mga kasunduan, yung mga bansa, pumapayag sila. Pero kahit na nga international law tinatawag, kailangan magpasailalim ka pa rin sa proseso ng batas ng isang bansa. At sa ating konstitusyon, kinakailangan sinasabi ng saligang batas at ito'y binalidate ng Korte Suprema na bago mo ipatupad yung batas na yan at bago ka magparusa ng lumabag sa batas na yan, better be sure na yan ay nakarating doon sa sasakupan ng batas na yan. Meaning to say, they have the right to be informed kung ano yung bawal. Para malaman nila na bawal. Pangalawa, dapat alam nila kung anong kaparusahan. Para they will take the risk if they violate it. Madalit sabi, the right to be informed of that existence of that law, very basic. Paano ba na paparating sa mga mamamayan? Mapaparating mo yung isang batas kung yun ay ipupublika mo, publish. Ilalathala mo sa pahayagan. Kailangan yung pahayagan of national circulation, yung araw-araw nababasa ng mga bumibili ng dyaryo. O kaya naman, kailangan nakapublish sa National Gazette. Otherwise, hindi valid yun, hindi enforce yun. Yun mo nangyari dun sa Rome Statute. Hindi naman na-publish. Siguro nakalimutan ng nakarang administrasyon. Kaya sabi ni Presidente, excuse me, you have no jurisdiction over us, over me, over this country. Wala. Kaya yung mga demanda nyo, wala yan. Kaya siguro, panahon na po, paulit-ulit naman natin ito sinasabi, na yung mga ibang bansa, mga dayuhan, pwede ho ba huwag na ho kayo kasing makialam sa aming mga ginagawa rito, sa aming bayan. These foreign elements should be given a permanent notice for you, for them, not to meddle in the affairs of our state. At pwede ba tanggalin nyo na yung kadena nyo, unchain yung inyong mga imperialistang pagsalakay o unchain your imperialist assault on our sovereignty, habang ang ating mga kababayan ay hindi hihinto at patuloy maninindigan na ipaglaban ang kanilang kalayaan laban sa mga puwersang tagalabas na gustong sirain ang mga fundamental na karapatan ng sovereignty ng ating bansa at ang ating mga democratic institusyon. Kaya they should unchain their imperialist assault on our sovereignty. Even as our countrymen keep on asserting our independence against these external forces that seek to destroy, to trample, to step upon
our fundamental sovereign rights and democratic institutions. O, balikan po natin kayo after a short break. Nung matapos naman itong pag-dismiss, syempre, the usual suspects, yung ating mga kritiko, yung mga oposisyon, akala mo ba, mananahimik sila? Hindi. Kailangan sama din sila. They want to be politically relevant, like this Senator Riza Ontiveros, isang re-electionista. Kailangan sama din siya. Sabi niya, habang kinikilala niya at nire-respeto niya ang desisyon ng Korte Suprema, siya raw ay nalulungkot na hindi na tayo kabahagi ng International Criminal Court. O, bakit naman? Hindi ba sinabi na natin yung ICC, kaya nga ayaw dyan ni Presidente, pati nga yung malalaking bansa, Amerika, China, ano pa, marami na nag-withdraw dyan kasi nga pinopolitika nila, pinopoliticize nila yan yung mga narariyan. Kaya ayaw ni Presidente dyan. Tapos sinasabi niya, pinapalalaan niya pa ng Presidente. Okay ka rin, Senadora. Sabi niya, I also wish to remind the President that the country cannot evade investigation by mere withdrawal from the ICC. At sino naman nagsabi sa iyo? Kaya nga sinasabi ng Korte Suprema, yung mga apprehension nyo, yung mga takot nyo, na porket wala na tayo sa ICC, ay hindi na tayo makaka-run after o hindi na natin may didemanda yung mga lumabag sa batas. Mali kayo doon kasi meron na nga tayong batas dito sa ating bansa. You can sue kahit na sino rito. Kaya kahit pa nga Presidente, pwede mo i-demanda ang Presidente after his term kung talagang meron siyang kasalanan. At klaro yun. Pwede mo rin siyang impeach. Di ba sabi nga ng Korte Suprema, there are many available remedies pagdating dyan sa mga paglabag sa saligang batas at dyan sa mga pagkamit ng mga krimen na tinitingnan ng buong mundo na isang krimen laban sa humanity o sa tao. Yan. Kaya sabi ni Senadora, yung international body, otorisado pa rin na mag-imbestiga sa mga lumabag sa karapatang pangtao bago nag-withdraw ang ating gobyerno. Mali ka na naman dyan. Hindi ba sinabi na nga natin? Hindi po pwede. Unang-una nga, walang jurisdiction. Yan ang problema kasi. Sa'yo, yan ang una. Walang jurisdiction kasi nga, it violated the right of the people to be informed of the existence of that law. That's one. Number two, di ba pinaliwanag ko na sa inyo? Kahit na sundin natin yung kanilang Rome Statute, ang nakalagay doon, yung mga reklamo na naihain bago mag-withdraw ang isang bansa at nagsimula na ang preliminary investigation, ay tuloy pa rin. Ang problema nga wala naman ng preliminary investigation Preliminary examination lamang. Anong ibig sabihin ng preliminary examination? Ang ibig kong sabihin nun, titingnan muna nila, teka muna, yung bang mga paglabag na yun, papasok dun sa mga grounds by which the ICC can acquire jurisdiction. Yung mga crimes against humanity, may genocide ba dyan? Nakalista naman doon Pangalawa,
yung bang bansa na dinidemanda mo, yung head of state dyan, yung bang bansang yon ay inutil o ineffective na i-prosecute yung mga lumalabag. Dahil kung sila ay ineffective or useless sila, ayaw nila, pinagtatakpan nila, dyan papasok yung ICC. Wala naman yung preliminary examination pa lang, tinitingnan pa lang nila, pwede ba tayong pumasok dyan o hindi? Kasi yung preliminary investigation, meron na yung probable cause. Nakapasok na. Pumasok ka doon sa grounds by which they can acquire jurisdiction. Nakapasok ka na rin doon na yung bansang yan, hindi nila inuusig yung mga lumalabag doon sa mga karapatan na nag-ripen into crimes na in-enumerate ng Rome Statute na pwede silang pumasok. Wala nga, hindi nga nakarating doon Senadora, magkonsulta ka muna diyan sa mga abogado mo bago ka magsalita para hindi ka namamali. Samantala, itong si Presidente natin, napansin niyo ba, nung isang araw, talagang masyado siyang nalulungkot, concerned sa nangyayari dito sa ating bansa. Kaya, sabi ni Presidente, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Sapagkat itong pansamantalang problema natin, itong problema natin ay pansamantala lamang. Tayo ay makakabangon, makakaahon, malalampasan ho natin ang krisis. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-despair. Huwag kayong malungkot o mawalan ng pag-asa. Sabi niya, I will say to my countrymen that do not despair. Kaya natin itong COVID na ito. Maliit na bagay ito sa buhay natin. Marami tayong dinaanan, mas grabe, mas mahirap, mas magluluha kayo. I know lahat kayo, sabi ni President, lalo na yung mga kababayan ko nandyan sa squatters area, lahat kayo, huwag kayong matakot at hindi ko kayo iiwanan. That's why I said, sabi ni Presidente Duterte, we are thinking of going mobile. Kayo na ang pumunta, or if you are near the barangay, you just wait because ang order ko ngayon is for the team to give you the vaccine while traveling, at least mayroon. Kaya gagamitin natin, ang sabi ni Presidente, lahat ng assets ng gobyerno para talunin natin itong pandemya. Kaya lahat ng mga departamento, inatasan niya kayo mag-contribute, tumulong kayo lahat. Ito'y laban sa COVID. At ito'y laban din sa pagdadalamhati nyo, sa kawalan ng pag-asa. Kaya ang susunod na priority, sabi ni Presidente, yung mga pinakamahihirap na miyembro ng ating lipunan, yung mga kapuspalad, yung mga walang pera, walang trabaho, yung mga nandyan sa squatters, yun. Pag natapos itong mga health workers natin, yung mga senior citizens, kayo na ang susunod. At ang priority, talagang after that, kayo na. Pupuntahan na namin kayo. O hindi na kayo kailangang pumunta pa doon sa mga lugar. Dahil yung mismong pamalaan ang darating sa inyo. Dahil kailangan nyo ng tulong, nandyan na kami. Alam nyo, yung pong bakuna, hindi ba sinabi na nga natin sa inyo, yung mga unang dumating, yun yung mga libre, binigay ng China, binigay ng World Health Organization through the facility. Kaya lang, ang inuuna nga nun, yung mga frontliners natin. At 90% of that, turok na natin. So, inaantay na lang natin yung mga binayaran o babayaran pa lang natin na in-order natin. So, pag dumating yon, sigurado, sunod-sunod na. Kaya yung kaya nga, pinupulaan natin yung mga namumula Pinupuna tayo na, bakit ang bagal ng rollout? What are you talking about? Tapos na yung rollout nung mga dumating na bakuna. Wala pang dumarating na susunod. Kaya wala pang rollout. Antay ka lang at darating tayo dyan. Meanwhile, ito namang sinabi ni Presidente na maliit na bagay, nako, talaga ito mga oposisyon,
Makakita lang sila ng butas, binabanata nila si Presidente, sabi na, bakit naman minamaliit niya? Ano bang minamaliit? Porque sinabi niyang maliit na bagay kayo, hindi kayo rin nag-iisip, ano? Wala rin talaga kayong sentido komon. Ang ibig sabihin ni Presidente, marami na tayong dinanasan. Hindi ba? Nalubog na nga tayo sa baha. Natandaan niyo yung undoy na ang daming namatay. Natandaan niyo yung pagputok ng mga bulkan. Natandaan niyo yung mga bagyo na talaga mga lindol. Yun ang ibig sabihin ni Presidente na kung ikukumpara mo to, mas marami tayong dinaanan na pagdaranas natin. Ito kasi, tingnan niyo tingnan niyo ang comparison. Pag ikaw'y nasunugan, nabaha ka, nalindol ka, wala kang kalaban-laban, talagang deadball ka agad Kasi instant. Pero itong COVID-19, meron ho tayong solusyon. Anong solusyon? Napakadali nga po ng solusyon Ang solusyon lamang magsusot lang tayo ng mask at ng face shield. Hindi po ba? Kumbaga, pwede tayo. Itong mga sako ng sinabi natin, biglaan to Wala tayong kalaban-laban. Talagang, pag dumating, patay kang bata ka. Ito, hindi. Alam na nga natin We know the solution. We know the cure. But we do not do it. That is precisely why there is a surge. Biglang tumaas. Kasi nga masyado tayong hindi disiplinado. Hindi ba napababa na natin ang kurbadang ito? But March, April, May, talagang kasagsagan yun. Maabot talaga ng 3,000 araw-araw, 4,000. Napababaho natin yun, pero naging less than 1,000 na yun. Bumaba Kung baga naabot na plateau, bumagsak. Kaya lang, nung niluluwag-luwagan na natin, ang mga tao naman, niluwagan na rin nilang disiplina nila. Ayun. Yun ang ngayon sinasabi natin, kahit na nga ngayon na nagse-surge na. Gaya na sinabi ko sa inyo, galing ho ako sa NKT, papunta rito, maniwala kayo. Halos lahat na nadaanan natin sa kalsada, merong face mask pero nakababa. May face shield pero nakataas. Ay talagang magkakaroon ho tayo ng hawaan dito. Pupunta ka sa palengke, ganun din. Alam po ba ninyo, yung mga may sakit ngayon, yung kinikwento ko sa isang pamilya, dyan sa Corinthian, halos naubo sila. Tinanong ko, bakit? Ano ba? Saan ba nanggaling yan? Sabi niya, alam po ninyo, yung security guard namin na malengki kasi, pagbalik niya, nahawaan na kami. Alam niyo, yung isang kongresista natin, si Mike Defensor. Mike, sasabihin ko yung istorya mo Nabasa ko sa dyaryo kanina. Na-COVID din si Congressman Mike Defensor. Although asymptomatic, mukha naman siyang asymptomatic. But I asked him kanina sa text. Sabi ko, paano ka naman nagkaroon yan? Alam niyo, sagot niya sa text. Sabi niya, Sek, yung isang house help namin yun ang namamalengke. Siguro doon na ako yun sa palengke. Kaya kami nahawa. Kaya sabi ko sa kanya, ito ang payo natin sa inyo. Kung kayo ay may mga kasambahay, o driver, o security guard, na siyang namimili para sa inyo, at nagsisilbi during mealtime, be sure na itong mga kasambahay nyo naka-face mask pa rin at naka-face shield. Kasi, kung galing sila sa palengke, tapos magluluto, pagsisilbihan kayo, di mahahawaan talaga. Kasi, habang kumakain kayo, hindi naman kayo naka-face mask, naka-face shield. Sila hindi rin. Pero kung sila naka-face mask, naka-face shield, habang pinagsisilbihan, naglalagay ng mga pagkain, ligtas. Hindi po ba? Iyon ang gagawin natin. Ito naman si Senadora. Talagang mahirap talaga pag re-electionista Talagang papasukan ng lahat ng issue para lumabas sa dyaryo. Sabi ba naman niya kung gusto ni Presidente Duterte na mawala ang takot ng mga Pilipino, dapat siya ay maging transparent and accountable kung paano ginastos ang 14 na bilyong dolyares na
utang. Tingnan mo ito. Ikaw naman, senadora ka. You're being irresponsible. Alam mo na meron tayong loan. At alam mo, yung loan na yan, sila ang maglalabas niyan diretsyo doon sa pinagbilihan ng mga bakuna. Moreover, talagang merong record yan. At hindi natin, una-una, yung mismong World Bank at pati na yung Asian Development Bank, sila mismo ang mag-o-audit sa'yo. Kaya, wala talagang, makapula lang, makapuna lang. Pareho din yung nakadetinidong senadora. Minsan, hindi na natin binibigyan ng importansya ito kasi ito naman mga ito, wala lang magawa kundi manira ng manira. Hindi na nila ginagamit yung kanilang mga kukote. Hindi po ba? Hindi naman po pwede yung ginagawa nyo. Nagdadagdag lang kayo ng kagulumihanan ng ating mga kababayan Sasabihin mo, naghihirap ang mga kababayan. Tapos sisisihin yung gobyerno. Sabi nga ni Vice Governor Baby Pineda ng Pampanga, sabi raw ng mga doktor na kausap niya, ang problema sa kanila, sisisihin nila ang gobyerno, tayo naman ang lumili ka ng ating problema. Hindi ba yun din ang linya natin? Bago pa nila sinasabi na natin, we create our own problems. Hence, we should solve our own problems. Kasi, tayo ang carrier tayo ang nagdadala ng sakit. Tayo rin ang hihinto ng sakit. Kung tayo'y maingat, nagmamas, nag-face shield, nag-observe ng distance, nagiging hygienic, hindi tayo magkakaroon ng hawaan. Ang problema nga hindi natin sinusunod. Di ba sabi ni Dr. Fauci, the easiest way. At yun din ang sinabi natin, bago niya pa sinabi yun, ang pinakamadali na gawin natin, ay gawin lang natin yung minimum health protocols at yun din ang paulit-ulit na sinasabi ni Presidente Duterte. Pagkatapos, hinahanapan niyo siya ng diferensya, nasabi niyo lang na maliit na bagay, out of context pa kayo. Sus Maria Josep talaga. Yan, pareho yan. Isa pa itong mga kinatawan ng mga tinatawag na left-leaning. Yung Gabriela, isa pa yan. Yung grupo ng bayan, lahat yan. Basta nakakita ho sila ng pwede nilang gamitin, they will put your words out of context. Palalakihin nila. Palalabasin nila. May diferensya yung sinabi mo kahit na wala. Sasabihin nila, kita mo na. Si Presidente, mukhang he's detached from reality. Kayo ang detached from the reality of the language of the President. Yan ang katotohanan niya. Kaya kayong mga nandyan sa bayan muna, dapat hindi muna bayan muna ang pangalan niyo, utak muna gamitin niyo bago kayo maglabas ng mga maanghang na payag na nakasisira. Hindi maliit na bagay. Ang sinasabi ni Presidente, tayo ay veterano na sa lahat ng mga sakuna, lahat ng mga paghihirap. Dinaranas na natin yun. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. We will survive. We will prevail. We will overcome. Yan ang ibig sabihin ni Presidente. Kayo talaga, napapagod na ako sa inyo para kayo mga estudyante ko na hindi ba? Kaya kung minsan dinadaan na lang natin sa tao. Teka muna, pahinga muna tayo. Magsalabat muna tayo. Nasaan na ba yung salabat natin?
Alright, puntahan naman natin ito namang may nakita na naman silang pwedeng pulaan. Ito naman DILG. Kasi meron yatang direktiba na imbestigahan nyo yung mga nandiyan sa gobyerno, baka sila'y sumasali dun sa mga left-leaning organizations na lumalabas, sa halip na tulungan nila ang gobyerno, pinababagsak nila. O ano naman yung masama doon? Bakit naman itong mga sinasabi nila, yan, red tagging na naman kayo. Hindi masama yung ginagawa ng DILG. Unang-una, yung mga empleyado ng gobyerno, you have taken an oath bago kayo pumasok na ipagtatanggol nyo ang saligang batas. You will defend and preserve the Constitution. Kung yung mga organisasyon na papasukan nyo, ang layunin, ipabagsakin ng gobyerno, dapat talaga malaman na kung sino kayo. Hindi po ba? Hindi mali o hindi masama ang ginagawa ng DILG. Katunayan, yun ang tungkulin nyo. Alamin nyo kung sino yung mga manggagawa, empleyado ng gobyerno na lihim na sinisira ang pagtitiwala ng bayan sa pamalaan, sa pamamagitan ng pagpasok nila doon sa mga organisasyon na ang layunin lamang ay siraan at pabagsakin ng gobyerno. Hindi po ba? Yan ang trabaho. Ngayon, kung gusto niyo hindi kayo maimbestigahan, huwag kayo sasama dito sa mga organisasyon na ang layunin ay pabagsakin ng gobyerno. Ganun lang naman kasimple yun. Gaya nung alam nyo kasi, kinokonek nila ito dun sa, tandaan nyo yung lieutenant na si Calabria, kasi dun sa Calbayog, gumawa siya ng sulat sa hukuman na humingi siya ng lista ng mga abogado dun sa mga left-leaning organizations. Hindi ba na-relieve na nga siya dun Kasi yung isang kasalanan ng isang miyembro ng police force, hindi mo pwedeng isali ang buong puwersa. Yung maling yon, hindi naman tolerated yon, tinanggal na nga Mali talaga yon. Tayo, kontrang-kontra doon. At hindi totoo na nagbibigay ng chilling effect yung sinasabi na pag kayo ay merong investigasyon na gano'n, natatakot na kayo. Matatakot lang kayo kung totoo na kayo ay kasama doon sa mga organisasyon na ang layunin ay pabagsakin ng gobyerno. Otherwise, there is nothing to fear. Yung ganun lang kasimple yun. Ang mga takot lang naman talaga dyan, yung nasasagasaan yung kanilang mga layunin na sirain ng gobyerno. Yun ang totoo dyan. Pero inabot na naman tayo ng oras, paano ba yan? So, again, papalalanan po natin kayo na kung maaari naman, maging conscious po tayo na itong sakit talagang ito, hindi ito matitigil kung hindi natin titigilin. Tayo magpapatigil kasi tayo ang nagpapakalat So kung tayo nagpapakalat, tayo rin ang may kapangyarihan na sirain yung pagkakalat na yan. Ano po ba? Ganun lang kasimple yan. Anyway, so please wear your face mask, your face shield, at pag kayo nasa labas na, siguraduhin nyo lang na kayo ay may distansya ng 2 metro o 6 na pies sa inyong mga kababayan. At palagi kayong maghuhugas ng inyong mga kamay o kayo ng alcohol. Mag-disinfect. And syempre, kasama na huro yung ating palaging pakiusap sa inyo. Nalakasan natin yung ating mga katawan. Let us build an immune system strong enough to resist any virus or any bacteria that will come into our body. How do we do it? Simple. Just eat vegetables, nutritious food like fruits. Let's drink a lot of water, juices, vitamin. Tayo'y mag-exercise, matulog ng at least 8 hours a day. Lalakas tayo. And syempre, wag natin kalimutan yung spiritual side.
When we sleep at night and wake up in the morning, let us not forget to thank God for the lives given us, for the extension of these lives, for the blessings that we receive, the bounties, and also for guiding us to tread the right path to righteousness. This is your host, Salvador Panelo. Pansamantalang po nagpapaalam hanggang bukas sa muli, alas 2 hanggang alas 3. Nang hapon at nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.